Ng paksa na piniprepare ng Lord through the life of Pastora Aileen, mga kapatid. Kaya tutok lang tayo sa pakikinig at ituon ang puso at isip sa Lord. Ang topic natin ngayon, mga kapatid, it's all about the motives of the heart. Mga kapatid, madalas ang tao ay nagtitiwala sa alam niya. Nalaman na niya o maging doon sa tumakbo sa isip niya na sa tingin niya ay tama o dapat gawin, mga kapatid. Nakakalimutan na ipasuri ang puso at isipan sa Lord kung ang nasabing tama ay nasa tamang estado din ba ng puso. Malinaw na interesado ang Lord sa motibo ng ating puso, mga kapatid, sa bawat nating ginagawa, at ang lahat ng ito ay hayag sa Kanya at hindi natin maitatago. Pwedeng hindi lumabas ang totoo o pwedeng i-deny kung ano ang totoo. Pero ang Lord ay laging babalik sa motibo ng ating puso sa bawat nating ginagawa, nagawa o gagawin, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, napakahalaga na palagi nating idulog sa Diyos ang ating isip, ang ating puso sa bawat nating mga gagawin, maski maliit na bagay o malaking bagay. Kailangan ito'y una ay inilalapit natin sa Lord. At ito'y pinapacheck natin sa Kanya ng maigi kung ang motibo ba ng puso natin o ng isip natin sa bawat gagawin na yun ay tunay na nagbibigay kapurihan sa Kanyang pangalan o hindi. Sabi nga dyan sa Jeremiah chapter 17 verse 10 na ang ating key verse today. But I, the Lord, search all hearts and examine secret motives. I give all people their due rewards according to what their actions deserve. Atin po ipanalangin ang banal na salita ng Panginoong Diyos, mga kapatid. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Holy Spirit. Hallelujah, Lord Jesus Christ. Ama, maraming salamat sa araw na ito, Father God. At kami po ay nagkatipon-tipon muli. At maraming salamat, Lord, sa iyong mga salita, Father God, ngayong mga oras na ito, Father God. At Lord, I declare and decree, Father God, na lahat ng mga nandirito ngayon, Father God, itong word na binababa mo ngayon, Father God, ngayong araw na ito, Father God, ay maitanim at maiukit sa aming mga puso't isipan, Father God. At ito ay dadaloy sa aming buong family, Father God. And Lord, I declare and decree na lahat ng mga nandirito ngayon, Father God, pagkatapos nitong service na ito, Father God, ay may pusong bago na nagmumula sa iyo, Father God. At ang lahat ng motibo ng aming mga puso, Father God, ay tama at nakatuon sa motibo ng iyong puso, Father God. Lord, you will speak through my life. Ikaw mismo ang magsalita, Father God, through my life, Father God, kung ano yung nais mong iparating sa bawat isa ngayong mga oras na ito, Father God. Langisan mo ang aking mga labi, Lord, kung ano man yung nais mo, Father God, na sasabihin ko, kung ano man yung nais mo na iparating sa bawat isa ngayong mga oras na ito, Father God. You will speak through my life, Lord. At Lord, ayokong mapahiya ka
for my life, Father God. Lahat ng papuri, Lord, pagsamba at lalhati, Father God, ay sa'yo lamang, Father God. Ito lahat, Lord, aming dinadalangin. I send it directly to heaven. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen. Okay? Praise God, mga kapatid. So, malinaw na laging tinitingnan ng Panginoon ang ating puso. Hindi siya nagbabase doon sa mga salita na lumalabas sa ating mga labi. O hindi rin niya tinitingnan yung mga mabubuting gawa na ginagawa natin. Bagkus, lagi siyang bumabalik doon sa pinakailalim ng ating puso upang makita kung ang motibo ba nito ay tunay o meron ibang motibo na nakalagay dito. At malinaw na sinabi niya na lagi niyang ibibigay ang reward o ang para sa tao depende doon sa aksyon na ginawa niya o ginagawa niya. Kaya kailangan natin maging magpagbantay sa ating mga ginagawa sapagkat madalas kapag ang tao ay hindi niya inilapit sa Lord ang kanyang puso at ito'y mabago. Kumbaga sa music, kailangan ang tono ay tama sa kanta, mga kapatid. So, ganon din ang tono ng puso, kailangan ay nakatune in sa puso ng Panginoon sapagkat doon siya interesado. At ang Diyos lamang ang nakakapagsalansang ng totoong motibo ng puso ng tao. Siya ang tunay na nakakakita nito. Kaya magkaroon tayo ng banal na takot sa Diyos, mga kapatid. So bago natin isangguni kung kanino ang mga bagay-bagay, kailangan muna natin isangguni sa Diyos. Ilapit sa Diyos, higit lalo ang ating mga puso. At higit lalo kung ito ay patungkol sa paglilingkod sa Kanya. Dahil tatandaan natin, ang lahat ng sa Diyos ay iniingatan niya. At ang lahat ng nasa kamay niya ay kahit sino ay walang pwedeng magwalang hiya. Kaya napakahalaga na lagi tayong babalik sa Diyos, mga kapatid. At ipasakop ang puso, ipasakop ang ating puso, at nasain natin na makuha yung puso ng Diyos at yon ang maisagawa natin accordingly kung ano ang purpose niya sa ating mga buhay. So, ano nga ba ang ibig sabihin ng motive, mga kapatid? So, ang motive is defined as the psychological feature that arouses an organism to an action toward a desired goal. The reason for the action that which give purpose and direction to behavior. So, ito ang sinasabi ng dictionary about motive. Ito yung naiisip mo psychologically. At ito yung ginagawa mo physically. Kasi ito'y unang nagkaroon ng motibo sa puso mo. Itinulak sa isip mo. Kaya mo ito nagawa, mga kapatid. At sinasabi rin dyan that motive is also something that causes a person to act in certain way. Do a certain thing, the goal or object of person's actions. So, kung ano yung resulta ng mga ginagawa mo physically,
at kung ano yung resulta ng mga bagay na mga ginagawa mo, ito ay may kinalaman kung ano yung goal mo, kung yung objective mo doon sa nilalaman ng puso mo. Kasi pwedeng maganda yung pinapakita mo, pero yun pala may ibang motibo ang puso mo. At ang motibo ng puso mo, halimbawa ay gumanti, or ang motibo ng puso ay dahil may gusto kang makuha sa taong iyon, or ang motibo ng puso mo, pwede ginagamit mo ang taong iyon. So, depende ito, kaya nga tinuruan tayo ng Lord, mga kapatid, to be discerning, at ang makakatulong sa atin para maging discerning tayo sa lahat ng motibo, na iba't ibang klase ng motibo ng tao sa ating paligid. Kaya makakasiguro tayo kapag ito ay inilapit natin sa Diyos, mga kapatid, dahil siya ang tunay na nakakaalam, and God will help us. Lahat ng mga nagtitiwala sa Lord ay tutulungan niya na maging discerning in spirit and in truth. And next is the having the wrong motive is a condition. Know very well to the person with wrong intent. So, mga kapatid, malalaman mo agad kapag mali ang motibo, kapag mali ang intensyon nito sa paggawa. Yung intensyon pa lang ng paggawa, kaya nga upang malaman mo kung ang motibo ay tama o mali, ayon sa perspektibo ng Diyos, tatanungin mo ang sarili mo o ang tao man, kung sino man ang taong lumapit sa iyo na humingi ng tulong, ano ang intensyon mo? Ba't mo ginawa yon? Ano ang naisip mo? Ano ang motibo mo? At doon makikita nyo very naturally lalabas kung ano ang motibo ng isang tao o intensyon niya. This is a very similar to the sin of covetousness and sowing discord. Why? Because a person, whose motive is wrong, knows that it is wrong, yet he or she continue in it. Why? Such person has twofold motivation. So, tatandaan nyo, yung taong nakagawa ng maling bagay, alam niya yan na mali. Pero kahit alam niyang mali, nagpapatuloy pa rin siya. Kasi meron siyang dalawang klaseng motivation. Una, to obtain something for themselves. Dahil alam niya na may makukuha siya. May pakinabang siya pag ginawa niya yun. Pangalawa, that is what is it for me? What can I gain? Secondly, to be seen or accepted by others. Such person seek man recognition and acceptance. So, dalawang bagay yung motivation ng tao na may maling motive. Una, dahil alam nga niya na may makukuha siya pag ginawa niya yan. Meron siyang pakinabang, pang sarili, pang personal. Pangalawa, ay makukuha niya na siya'y matatanggap. Matatanggap siya ng taong yun.
at siya ay naghahanap na ma-recognize o matanggap ng taong iyon. So gusto niya na ma-recognize yung loyalty niya sa taong iyon. Kaya niya ginagawa kahit alam pa niya na mali na yung kayang motibo na so marami pong ganyan na nangyayari sa bawat sitwasyon ng ating buhay, mga kapatid. At ngayong umaga ay tinuturuan tayo ng Lord na maging discerning. Makita natin agad yung through the help of the Holy Spirit kapag ang tao ay mali ang motibo sa atin. Upang sa ganon, matulungan natin sila na makita kung ano ang tama sa paningin ng Diyos. Dahil naniniwala tayo na walang aksidente sa mundo at ang lahat ng bagay ay pinangyayari ng Diyos dahil gusto niya na mabago una ang taong iyon. So pupunta naman tayo ngayon sa illustration, mga kapatid. Every person in every generation since the beginning of the humanity has experienced moments where their motives are put to the test. So mga kapatid, talagang dumarating din yun na kagaya ng sinasabi ko, nililinis, idinadaan, pinipurify ng Lord ang motibo ng puso. Ang isang tao dinadaan sa apoy kapag sinasabi mo na katulad ng sinasabi mo na I love you, Lord. Idinaan ng Lord sa apoy kung totoong mahal mo nga ang Lord. So titingnan niya yung puso mo pag nakikita niya dyan na marami kang hatred, marami kang secret motives na mali, marami kang mga bagay na pang-personal, so hindi totoo yung sinasabi mo, I love you, Lord, I love you, Lord. Diba? Kadalasan sa atin, lagi sinasabing, I love you, Lord, I love you, Lord. Pero may masama palang motibo, may mali palang motibo sa puso. So tingnan natin kung paano tinest ang motibo ni King Saul. In 1 Samuel 18, King Saul became jealous of David, the best friend of his son Jonathan. Saul was used to getting all the attention, so David's growing popularity was just too much for Saul to handle. Saul began scheming of ways he could give David the privilege to marry one of the king's daughters. If David could prove himself worthy, Saul thought the Philistines would kill David, then Saul would be popular once again. So dahil nagkaroon dito, nakita natin yung buhay ni King Saul, mga kapatid, nung nagkaroon siya ng matinding inggit kay King David. At napag-isipan niya si David na kailangan si David ay mawala upang sa ganon ay siya pa rin yung hari, na siya yung maghari upang sa ganon yung kasikatan niya at kasikatan ni David that time ay mawala at yung kasikatan niya ay mamayagpag, pero hindi nangyari ang mga bagay na to. Bakit? Motives gives meaning to our behaviors. God knew the true motive of Saul's heart.
were to harm David. Just as God knew the motives of David's heart were to be humble and honorable. So malinaw sa Diyos yun. Nakita niya ang motibo ni Saul at hindi niya to sinang-ayunan. At isa pa, itinakda ng Diyos na ang susunod na magiging hari ay si David. Dahil nakita na ng Lord beforehand pa na si Saul ay nagkakaroon ng ganitong puso, natitigas ang kanyang puso at magkakaroon siya ng mga pang-personal niyang motibo sa pagiging hari niya. On the other side, nakita ng Lord yung puso ni David at alam naman natin na si David ay tinaguri ang a man after God's own heart. Dahil lahat ng laman ng puso at isip nito ay pinapasuri niya sa Diyos. At sobra siyang dependent, mga kapatid, sa Lord, na wala siyang ibang ninanais, kundi ang laging magpakumbaba sa Diyos upang magawa niya ang mga bagay na itinakda ng Diyos sa kanyang buhay. So ganun ka-open si David sa Lord. Kaya kung may mali man sa puso't isip niya, madali itong naitatama ng Diyos. Dahil sinasamahan siya ng Diyos, mga kapatid. At sinabi dyan in Psalm chapter 26 verse 2, "Put me on trial, Lord, and cross-examine me. Test my motives and my heart." So, biruin nyo, mga kapatid, sinasabi pa ni David yan sa Lord. Sige, siyasatin mo ang puso ko. I-test mo. Tingnan mo ang motibo nito. So, ganun kung paano siya buksan. Kung paano niya buksan ang kanyang puso sa Lord, mga kapatid. And one of the best way to keep our motive pure is to ask God to show us the real reasons we do the things we do. Because if we consider our motives before taking action, mga kapatid, we are more likely to act in a way that honors Jesus. So, kailangan ipasuri natin kung ang motibo ay pure and it's really in good intent, mga kapatid. So, bago natin gawin, naiisip mo pa lang, ipasuri mo na ito sa Lord. Lord, test my spirit. Test my heart, O God. Test my motives. Put me on a test. Put me on test. At bakit mo ito gagawin? Dahil gusto mo, katulad kay David, na ang gagawin mong action will honor and will glorify to the Lord. Other things to remember about the motives of the heart. You can pretend that you are choosing certain actions for God or the benefits of others, when in reality you have selfish reasons. God is not fooled by your selfishness and is a discerner of the thoughts and intent of the heart. So,
umpisa, sa umpisa pa lamang mga kapatid, pag ikaw ay nag-pretend na pinipili mo yung paraan ng Diyos, pinipili mo yung paraan ng Diyos, pinipili mo yung proseso ng Diyos, pero sa totoo, sa likod nito ay gusto mo, ay may pakinabang kang gustong makuha for a selfish reason. Dahil nga pang sarili yung pakinabang, hindi natin pwedeng maloko ang Lord sa ganito, mga kapatid. Dahil nakikita niya hayag sa kanyang mga mata at lantad ang mga bagay. Isipin pa lang natin, mararamdaman pa lang natin, ay kitang-kita niya lahat ng ito, mga kapatid, at alam niya kung bakit ang isang bagay ay ginawa mo sa likod ng mga bagay na ginawa mo at nagawa mo. Alam niya kung ano ang intensyon mo at alam niya kung ano ang tunay na nilalaman ng puso mo. Kaya mga kapatid, wala tayong pwedeng itago sa Lord. Kaya nga tayo nagigilty pag may mali tayo na nagagawa. Dahil alam natin, we are aware of our action. Dahil inilalagay yan ng Lord. God will prompt us. God will give this awareness. Teka lang. Diba? Sabihin ng Lord, teka lang. So kapag hindi ka nakatulog doon sa isang act na nangyayari, ibig sabihin nun, there is something wrong with the act that you did. So mga kapatid, kailangan ipasuri ang puso sa Lord. Maybe your intention or your heart mismo ang may problema na hindi mo na nalalaman. At sinabi nga in Hebrews chapter 4 verse 12, "For the Lord of God is alive and powerful. It is sharper than the sharpest two-edged sword, cutting between soul and spirit, between joints and marrow. It exposes our innermost thoughts and desires." Kaya mga kapatid, ini-expose talaga ng Lord. Lahat yan, using His Word, i-convict ka niya talaga. Hindi tayo pababayaan ng Lord na mawawalay tayo sa Kanya, mga kapatid. So God will always expose. God will always convict. Laging nandoon yung rema. At ito nangyayari lang doon sa mga anak ng Diyos na tunay na sa Kanya'y nagtitiwala. Above all, sa Kanya nagtitiwala. At tunay na umaasa. Pero kung wala ka sa ganong estado, wala ka sa ganong posisyon ng sarili mo sa harapan ng Diyos, mga kapatid. Kahit kailan, hindi mo mauunawaan ang salita niya at ang mga bagay na ginagawa niya sa buhay mo. Number 2, motives, mga kapatid. Motive is the underlying reason for any action. So makikita din yung motibo mo doon sa mga actions
na ginagawa mo, kung paano mo gawin ang mga bagay-bagay. Kaya nga hindi natin kailangan makikipagtalo kahit kanino, mga kapatid. Pag pinagkatiwala mo sa Lord ang lahat, na nanalangin ka, manonood ka kung ano yung mga gagawin ng Lord. At doon sa mga nagaganap, doon mo makikita kung ang isang tao ay tama ang puso o hindi. Sabihin na naman, tanongin naman, Pastora, paano ba malalaman pag tama ang puso ng isang tao? Pag tama ang puso niya sa Diyos, siya ay sinasamahan ng Diyos. Amen ba, mga kapatid? Kaya nararanasan niya ang pabor ng tao at ang pabor ng Diyos. Nararanasan niya yung mga imposible sa mata ng tao, pero posible sa Diyos. Marami siyang mga testimonies, everyday may bago siyang natatanggap sa Panginoon. So, hindi niyo kailangan magsalita. Manood na lang kayo. If you are truly a child of God and says that you are dependent to the Lord. In Proverbs 16, chapter 2, people may be pure in their own eyes, but the Lord examines their motives. Kaya mga kapatid, maaaring tingin mo o tingin natin, tama tayo. Tingin natin lahat ng diskarte natin ay tama. Yun ang sa palagay natin. Pero ang Diyos ay laging bumabalik sa motibo ng ating puso. Hindi siya interesado sa aksyon na nangyayari. Ang sinisili palagi ng Lord, mga kapatid, ay yung motibo mo sa bawat mong gagawin. Mapasatingin ng tao maganda, mapasatingin ng tao hindi, pero ang bottom line, lagi ng Lord is the very motive of your heart, not what the eye sees or what the mind thinks, but what's really inside of your heart. Kaya huwag tayong matulog at huwag kayong pumayag na nananalangin kayo na hindi inyo ibinibigay ng buo ang sarili inyo sa Diyos. Dahil hindi bababa ang karunungan ng Diyos sa buhay niyo, mga kapatid. Kaya maliwanag na sinasabi, maliwanag yun, mga kapatid. Dahil ang binababaan lang ng karunungan at ng biyaya ng unawa ay ang mga taong patuloy na nagpakumbaba sa Kanya. Number 3, motive, mga kapatid. Any motivation that originates from sinful flesh is not pleasing to God. In Romans chapter 8, verse 8, that's why those who are still under the control of their sinful nature can never please God. So, yung motives, pwedeng mag-originate yun dahil meron kang desire on your flesh na mangyari na hindi align doon sa perspective ng Lord. Kaya kitang-kita, mga kapatid, kitang-kita yung kasalanan, very visible, dahil nag-originate ito doon sa sarili mong plano.
at hindi yung plano ng Diyos sa buhay mo. Amen ba mga kapatid? So, number 4, God even evaluates the condition of your heart when giving offerings to Him. In 2 Corinthians chapter 9, verse 7, you must each decide in your heart how much to give, and don't give reluctantly or in response to pressure, for God loves a person who gives cheerfully. So, sa lahat at sa uri ng pagbibigay mga kapatid, sa lahat ng uri ng pagbibigay natin, tinitingnan pa rin ng Diyos ang motibo natin. And God will always reward us according to the motives of our heart. Nagbigay ka, pero marami ka palang complain. Marami kang complain sa iyong puso. I don't believe na ang pagbibigay na yan ay natanggap ng Lord o na-credit niya sa iyo. Nagbigay ka, pero masama ang loob mo. So sayang lang din yung ginagawang pagbibigay dahil hindi iyan na-credit sa iyo ng Lord. So tandaan natin mga kapatid, anything, maliit na bagay o malaking bagay, pag binigay mo, make it sure that your motive of giving is really to give glory to your God. Wala nang iba dahil sinabi niya, God loves the cheerful giver. Nagbigay ka dahil you are overflowed with joy, dahil ina-acknowledge mo ang kabutihan ng Diyos sa buhay mo, and not for anything else. Hindi ka nagbibigay dahil gusto mong maging sikat. Hindi ka nagbibigay dahil para ipakita na meron ka. Hindi ganon. At huwag kayong mag-alala kung ano ang iisipin ng tao sa pagbibigay nyo. Dahil ang isipin nyo, bago nyo ibigay. Kita ni Lord ang motibo ng puso mo. Kita ng Lord ang motibo ng puso natin. So if the motive of the heart is not pure, huwag kang magbibigay. Dahil ito'y magiging ang binigay mo ay maging sumpa. Dahil kung ano yung motibo ng puso mo, sumasama doon sa ibinigay mo. Kaya doon naman sa tumatanggap, ayan, so maganda to mga kapatid. God reminded me, doon naman sa tumatanggap, sa mga bigay, always pray before you receive anything to anyone. Ito ay ihandog sa Lord. Purified by the blood of Jesus, mga kapatid. So whatever curse na meron doon sa binigay ay hindi dumaloy sa inyo. Because remember, everything is in spirit. Everything is spiritual. Tandaan nyo yan, mga kapatid. So, next, number 5. Selfish motives can hinder your prayers. Kaya tinuturuan tayo ng Lord, mga kapatid. Tinuturuan tayo ng Lord ngayon at pinapakita niya what is right motive at what is wrong motive. Sapagkat kapag nagkaroon ka kahit napakababaw na bahid na maling motibo, hindi naririnig ng Diyos ang panalangin mo.
Kaya napakahirap nito. Kaya nga, kailangan na lagi natin ipasearch ang puso natin. Lagi natin ipasuri sa Lord ang ating mga puso. Kaya di ba kumakanta tayo, tinuturuan tayo ng Lord, mag-cleansing prayer. We invite the Holy Spirit. We let the Holy Spirit saturate our mind, body, and soul. So, we let the blood of Jesus to really cleanse and to show us all the impurities that we have. At para ito ay ibigay natin sa Lord. Why? Because our motive, gusto natin na walang maging hindrance sa ating mga prayer. At ito directly ma-receive ng Lord, mga kapatid. Pero hindi nga ma-receive ng Lord if there is hidden motive, a secret motive in your heart that not pleasing the name of the Lord. Amen ba, mga kapatid? So in James chapter 4 verse 3, and even when you ask, you don't get it because your motives are all wrong. You want only what you will give to your pleasure. So, mga kapatid, tinitingnan ng Lord, pati yung mga hinihingi natin, tinitingnan ng Lord, tinitingnan niya ang motibo natin. But yun ang hinihingi natin, kaya nga, di ba, kailangan na alamin muna natin ang kalooban niya bago tayo humiling. Para yung mga hinihiling natin, para yung mga hihilingin natin ay ayon sa kalooban niya. Na hindi ma-violate yung pagiging ng Diyos niya. And number 6, you can even preach or minister from impure motives. So, pwede rin pala tayong, pwede rin mangyari yon. Nag-preach ka, nag-minister ka, pero mali ang motibo mo. In Philippians chapter 1 verse 17, those others do not have pure motives as they preach about Christ. They preach with selfish ambition, not sincerely, intending to make my chains more painful to me. But with this, God is not impressed. Kaya mga kapatid, so hindi na nai-impress si Lord sa ganong klase ng ministry. Kahit na sabihin mo na marami kang ginagampanan ng ministry sa church, you preach the word of God everywhere, but if your motive of doing that is not really to give glory to God's name, and that is because you have the selfish ambition to get position or whatsoever, hindi na i-impress si God. At kita niya agad yun, mga kapatid. In Proverbs 21:27, the sacrifice of an evil person is detestable, especially when it is offered with wrong motives. So nakikita niya yun. At tinawag niyang evil person ang sinuman na nasa ministry na iba ang motibo sa paglilingkod. Meron ba sa atin na ganitong uri ng motibo, mga kapatid, dito sa J1 Taguig? Iano po ba
ang dapat na maging motibo sa paglilingkod, pastora? Ba? May magtanong na ganyan. Ang dapat na motibo natin sa paglilingkod. Yung naglilingkod tayo dahil mahal natin ang Diyos. Naglilingkod tayo dahil gusto nating ibalik sa paraan ng paglilingkod sa iba ang lahat ng kabutihan na ginagawa ng Diyos sa ating buhay. Naglilingkod tayo dahil nag-o-overflow ang pag-ibig ng Diyos sa atin, na gusto natin na i-spill over naman sa iba. Nag-overflow sa'yo, tapos i-spill over mo rin sa iba. Kaya, naglilingkod tayo dahil gusto natin siyang paparangalan sa ating buhay. So, kailangan maging malinaw sa atin kung ano ang motibo natin sa paglilingkod. In number 7, mga kapatid, our purpose is to please God, not people. He alone examines the motives of our hearts. He is more interested in our motives even more than in our actions. So kagaya ng nabanggit ko kanina, hindi lang tinitingnan ng Lord kung ano ang ginawa mo. Pero ang motibo mo ang tinitingnan niya. Tinitingnan ng Lord ang motibo ng puso natin. Kung sa tingin mo ay pero sa tingin mo tama yung maging lahat ng mga kung tama yung maging actions mo, it is acceptable into your own eyes, but the Lord will always look at the interest of your motive. Ano to? Ano bang motibo mo? Bakit mo to ginawa? At siya lang ang nakakakita kung ano yung tunay na motibo mo. Normally, ang tao, nagbabase siya sa aksyon. Pero ang Diyos, hindi nagbabase. Nagbabase lang ang Panginoong Diyos sa motibo ng puso natin. In 1 Corinthians chapter 4, verse 5, so don't make judgments about anyone ahead of time before the Lord returns. For He will bring our darkest secrets to light and will reveal our private motives. Then God will give to each one whatever praise is due. So, kailangan talaga natin, mga kapatid, magkaroon ng banal na takot sa Diyos sapagkat walang maitatago sa Kanya. God will always shed His light at ang lahat na maling motibo ay likas na lalabas. Ito ay maririnig at ipapakita ng Diyos. I-expose niya. Ganun niya tayo kamahal, mga kapatid. Higit lalo ang kanyang church. Amen po ba, mga kapatid? So, sa ating conclusion, mga kapatid, God wants us to know that He sees what no one else sees. He knows why we do what we do and desires to reward those whose hearts are right toward Him.
So, sinong nakaka-receive ng reward, mga kapatid? Yung ang puso ay tama sa kanya dahil siya yung nakakakita ng mga bagay na hindi natin nakikita. At siya rin yung mga nakakaalam ng mga desires at intensyon ng bawat isa. So, we can keep our motives pure by continually surrendering every part of our hearts to the control of the Holy Spirit. Here are some questions to help us evaluate our own motives. So, we can stay to have a pure motive. Basta lagi natin isinosurrender ang puso natin, pinapatama natin, nagpapaturo tayo sa Diyos, at higit sa lahat, nagpapakumbaba. Hindi mo magawang ipagkatiwala ang buong puso mo sa Diyos kung hindi ka magpapakumbaba sa Kanya. At ito yung mga tanong na pwede ninyo maging guide, pwede natin gamitin as guidance upang ma-check natin mismo sa sarili natin. If we are at the right track or right motives according to God's perspectives. So, sa number 1, if no one ever knows what I'm doing, giving, serving, sacrificing, would I still do it? Kahit wala bang nakakaalam ng ginagawa ko, ay gagawin ko pa rin ba ito? Pangalawa, if there is no visible payoff for doing this, would I still do it? Kahit alam ko na wala namang bayad, ay gagawin ko pa rin ba? Ayan, dyan nyo matitest ang motive ng puso nyo. At pangatlo, mga kapatid, would I joyfully take a lesser position if God asked me to? Halimbawa, mga kapatid, ang tinatarget ng posisyon ay maging pastor. Pero nung nasa ministry ka na, biglang ni-reveal ng Lord, sa'yo na ang ministry at posisyon na gusto niya na meron ka is pagiging intercessor. A support ministry, tatanggapin mo pa rin ba? Tatanggapin mo pa rin ba, mga kapatid, joyfully, even it's lesser? O magre-reklamo ka? Amen. So, dyan lalabas ang motive ng mga puso natin, mga kapatid. At pang-apat, am I doing this for the praise of others or how it makes me feel? Ginagawa ko ba ang mga bagay na ito para purihin ng iba? O ginagawa ko ba ito para sa sarili kong kapakanan o sa sarili kong mararamdaman para ako gumaan ang pakiramdam at sumarap ang aking pakiramdam? Ganyan ba ang nararamdaman niyo, mga kapatid, dyan sa number 4 na yan? If no one knows. Ang 5, mga kapatid. Yeah. Number 5. If I had to suffer for continuing what God has called me to do, would I continue? Ayan. Kung nakikita ko na may mga pagtitiisan
kung may mga pagtitiisan ako sa pagkakatawag ng Diyos sa akin, magpapatuloy pa ba ako? Naitanong nyo na ba yan sa sarili ng mga kapatid? Nasubukan nyo na ba yan? Na maisip nyo bilang mga lingkod sa Panginoong Diyos? At ang pang-ani, mga kapatid, if others misunderstand or criticize my actions, will I stop? Kapag nakikriticize mo ng iba ang mga actions mo, napupuna na nila, magpapatuloy ka pa rin ba? Kung ang motibo mo ay tama, anong sagot dyan? It must be yes. Dahil ang mahalaga sa'yo, alam mo na ang motibo mo ay kita ng Diyos. Pero kailangan ang motibo at yung aksyon ay iisa rin. Hindi pwedeng sinasabi mo rin na, Lord, alam mo naman yung motibo ko eh. Ito yung motibo ko. Ang motibo ko, ito yung A. Pero ang course of action mo ay B. Diba? Ay hindi rin yung tama. So may mali na. May mali na sa pag-iisip to. Pagka ganun. Kailangan, it should always follow through. Yung motibo mo, kailangan will follow through your actions. Dahil kung hindi, wrong pa rin yung motives pagka ganon. In number 7, if others misunderstand or criticize my actions, will I stop? Parang nagdoble. Do I judge my success or failure based upon my faithfulness to what God has asked me to do or how I compare with others? Kaya mga kapatid, kung yung mga, sa number 7 kasi parang nagdoble, pero kung yung mga pinaglilingkuran ko ba o yung mga nire-reach out ko ay hindi nagpapasalamat at wala namang magandang ibinabalik sa akin, magpapatuloy pa ba ako sa paglilingkod sa kanila? Yan yung sa number 7. At saka yung sa number 8, do I judge my success or failure based upon my faithfulness to what God has asked me to do or how I compare with others? So, sa number 8 na yan, paano ba ako magkaroon ng judgment? Base ba ito doon sa alam ko na tama? O base ito doon sa kung paano ko ikumpara ang sarili ko sa iba? Kaya mga kapatid, motivation becomes an issue when we are not honest with ourselves about why we are doing these things. At ito po talaga is really true right now, mga kapatid. Kaya ito tinuturo ng Lord. God allowed these things na mapag-usapan natin. Hindi ito aksidente. Kasi sa panahon ngayon, hindi lang yung motibo ay hindi na makikita. Kung hindi pati yung mga laman ng puso't isip ay hindi na rin alam. Kung ito ay okay pa ba o hindi na. At ang masaklap nga, ang nilalabas ng bibig ay iba. So, masyado nang nalilito ang mga tao ngayon. Kaya tandaan natin na yung motivation, unang-una,
kailangan you are honest with yourself. Alam mo yung mga hindi mo kayang gawin. Alam mo yung mga kahinaan mo. Alam mo na kailangan mong lumapit sa Diyos dahil kailangan mo siya sa lahat ng pagkakataon sa buhay mo. Kaya mga kapatid, when we give the outward appearance of obeying God, but our hearts are hard, God knows. So, kahit pakita mo specifically that you are obeying God, pero yung puso mo ay sobrang tigas na pagdating sa kaharapan niya, alam din niya yun. We are deceiving ourselves and others too. At sino ang niloloko natin? Ang ating sarili sa ganun mga kapatid at pati ang ibang tao. Niloloko lang natin ang ating mga sarili pagka ganun. Pati ang ibang tao. The only way we can operate from pure motives is when we walk in the Spirit. In Galatians chapter 5 verse 16 to 16:25, when we allow Him to control every part of us, then our desire is to please Him and not ourselves. Our flesh constantly clamors to exalt itself, and only when we walk in the Spirit will we not gratify those desires of our flesh. So malinaw po yun mga kapatid. Alam ng Lord lahat at kailangan natin palagi ipasuri sa Diyos. And through the help of the Holy Spirit, that the Holy Spirit will control every part of our heart. Hindi po natin makukontrol ang kalagayan ng ating puso. Kaya nga di ba yung mga tao na sobrang naghihinakit at nagtago ng sama ng loob, isang araw ay bigla na lang sumasabog. Kasi we cannot really deny the very motive of our hearts. Na sabihin na hindi na ako galit. Sabihin, hindi na ako galit. Nakangiti nga, pero hindi na ako galit. Pero doon sa loob, may namumuong matigas. Tapos sa isang araw, yung kasalanan ng taong iyan, way back 20 years ago, kaya mo pang balikan, embittered. Oh, you see? Yan ba ang hindi galit? Na kahit 20 years ng pangyayari, naalala pa rin. Kahit period, alam niya. Kahit action niya na nagalit siya. Diba? Kaya mga kapatid, meron na akong nais na i-share sa inyo. Na pinapashare ng Lord, na talagang tines ng Lord ang motibo ng aking puso. Ang lagi kong pinag-pray sa Kanya na bigyan niya ako ng client na mabait. Yung able pa siya, yung may time ako sa paglilingkod sa Kanya, at yung may sarili akong kwarto upang magamit na mapaglingkuran siya, na hindi na nagtatago sa CR. Yan yung lagi kong pinanalangin mula papagdating ko dito. Dahil dati nagtatago ako sa CR para i-worship siya. Pero lahat ng yan ay Kanyang tinupad mga kapatid. Dumating ang pagsubok sa buhay ko na yung client ko ay di na makakalakad, di na makakatayo. So bigla na lang tumaas yung BP, natapat pa naman na
meron kaming life group. So, tinas ng Lord na yung parang napagod na ako sa pag-alaga sa alaga ko. Pero hindi ako huminto sa paglilingkod sa Kanya. May time talaga ako na inilaan para sa Kanya. Yung puso ko ay patuloy na sa Kanya umaasa, mga kapatid. Sa Kanya ako humugot ng kapanatagan. Sa Kanya ako humuhugot ng lakas, physically, mentally, and spiritually. Lagi kong pinapasuri ang aking puso at ako'y nagre-repent. At lagi kong sinasabi sa Kanya na, Lord, Ikaw ang naglagay sa akin dito. Kaya I believe na hindi mo ako pababayaan. At ayaw ko na matigil ako sa paglilingkod sa iyo. Palagi mo akong samahan kahit anumang sitwasyon ng aking buhay dito. Wala akong ibang kausap, Lord, kundi Ikaw lang talaga. At Ikaw lang ay sapat na sa buhay ko. At lagi kong binabanggit sa Kanya na wala akong kayang gawin kung wala siya sa buhay ko. Kaya mga kapatid, pag ikaw ay tapat, nananampalataya at tunay na ipinagkatiwala mo sa Diyos ang iyong buhay, ay tiyak na makakasunod ka sa Kanyang mga kalooban, makakasunod ka sa Kanyang mga kagustuhan. Kahit anumang hindi Kanya pababayaan, kahit anumang sitwasyon na iyong buhay. Ang presensya niya ay lagi mong mararanasan. So, anong challenge natin ngayon, mga kapatid? Are you ready to let God search your heart? To always bring first your heart and mind and be able to put in motivation test before doing anything? This is the right time to humble yourself to God and seek Him more than seeking your best self-interest. Napakaganda, mga kapatid. So, siguraduhin natin that we seek God more and we want God more on ourselves at hindi yung ang sinisik natin, ano yung mapapala ko dito, ano yung makukuha ko dito, ano yung pakinabang ko dito. Dahil ito na tama at itinutuno ng Diyos ang puso ng sa Kanya'y tunay na nagpakumbaba at nagtitiwala. I believe marami po tayong natutunan sa araw na ito, mga kapatid. At ngayon, mga kapatid, oras na idulog natin sa Panginoong Diyos ang lahat na ninalaman ng ating mga puso, lahat ng mga maling motibo ng ating puso, ipalinis natin sa Kanya. At sabihin natin, Lord, create in me a pure heart. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Jesus Christ. Masyika tibahan, di ba? Father Christ, hallelujah, Jesus Christ. Hallelujah, Father God. Lord, gawin yung pusong lalisay. Ang aming mga puso, Father God. A heart that loves the Lord, so that
heart that's already abandoned. One more like it needs salvation, the place that's remembered, as with the Lamb and worship, the joy to your throne. Mga kapatid, tulog natin sa Panginoong Diyos ang ating puso. At hilong natin sa Panginoong Diyos ang pure heart, yung puso, yung kasimputi, yung smile, mga kapatid. Hallelujah, Father. Yes, Lord. At hilong natin ang bawat mga kapatid. Yung lahat na malulutin mo ng ating mga puso. Hallelujah, Father. Yes, Lord. Hallelujah, Jesus. Walk on the cross, so that we can live. All that money, the glory and glory. Like the peace that comes from the peace that you Lord. As we aroma and worship, the tongues close to your throne. As we aroma and worship, the tongues close to your throne. As we aroma and worship, your tongue says to your At may mga kapatid, manalangin tayo. Sabay-sabay natin idulog sa Panginoong Diyos ang ating mga puso. Hallelujah, Father God. Hallelujah, Holy Spirit. Hallelujah, Lord Jesus Christ. Ama, nandito po kami muli, nagpakumbaba sa iyong harapan. Inaamin na kami ay kulang, wala kaming kayang gawin, Lord, kung wala ka sa buhay namin, Father God. Hayaan niyo po, Ama, na ang aming buhay ay maging kalugod-lugod sa iyong harapan. Lahat ng karamihang isip, lahat ng karamihang salita, lahat ng karumihang nilalaman ng puso, lahat ng maling motibo ng aming puso, lahat ng karumihang gawa ay linisin sa pamamagitan ng banal na dugo ni Jesucristo. In the mighty name of Jesus. In the mighty name of Jesus. Lord, create in us a pure heart, O God. Renew a steadfast spirit in us, O God. Lord, Father God, huwag niyo pong hayaan, Father God, na mahilayo ka, mahilayo ang iyong presensya sa aming buhay. At Lord, huwag niyo pong kunin ang banal na espiritu na meron sa amin ngayon. In the mighty name of Jesus. Lord, restore to us the joy of salvation, and grant us, Lord, the willing spirit to sustain us, O God. Upang sa ganun, Father God, lahat ng makasalanan, Father God, ay aming maaakay patungo sa iyo. Maaakay namin ang lahat ng makasalanan upang lumapit sa iyo muli, Father God. And Lord, I declare and decree, Father God, na ang lahat ng JA1 Taguig Family, Father God, ay araw-araw ay may laging bago, Father God. Bagong puso, bagong isip, bagong blessings, bagong miracles na nagmumula sa iyo, Father God, ang matatanggap ng buong JA1 Taguig Family, Father God. And I declare and decree, Lord, na mayroong expectant heart ang bawat isa. Yung puso, Lord, na
na kasing puti ng snow, yung puso, Lord, na dalisay, Father God, ang aming ninanais, Father God, na ipagkaloob mo sa aming buhay. Lahat ng papuri, Lord, pagsamba at luwalhati ay sa'yo lamang, Father God. Lahat ng aming mga dinadalangin, I send it directly to heaven and seal it by the blood of Jesus, by the mighty power of the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen, amen, and amen.